Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Nakapagsampa na rin ang PIDEA at iba pang law enforcement agencies ng kaso laban sa 141,827 drug suspects, kung saan 53,939 sa mga kasong ito ay naresolba at ang 47,438 ang nahatulan. Hello. Good morning po, Yusek. Kaugnay po nung binanggit ninyo about illegal drugs. Ano po? May we know po kung along mga barangay, kahit ilan lang po, no, yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs. Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Hingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. A few moments later. Ito po, yung sasabi yung mga barangay na nasasabi nating drug cleared, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug cleared na mga barangay nationwide. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Umabot na rin sa 607 balay silangan reformation centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Saan pong area itong balay silangan drug centers? Para yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Okay, salamat po. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news. Troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular pero inaaral na po namin kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po? Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang atin pong mga kababayan. Sino na po in particular? Pwede po sigurong... Ikaw na po ba? Sige po. Ikaw po ang humihingi? Okay. Kaya po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero marami po sa social media po kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam Yusek. So, isa ka nga sa humihingi? Kasi po gusto niyo... Tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? Ang mga kababayan po natin. So, isa ka sa humihingi? Actually, I'm a journalist. Hindi po ako humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong basihan. Basihan. Sino nga po? As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay. Sa hearing po kahapon ng committee ni Senator Amy Marcos ay dininay na ni Secretary Remulla na hindi po si PBBM, hindi rin po si Secretary Gibo at si Secretary Anyo yung sinasabing mastermind nung pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino po yung nag-utos sa PNP, especially kay General Torre, para po isagawa yung pag-aresto sa dating Pangulo? Yes. Itatanong ko lang po, sino po ba sino po yung nagsalita, nagsabi ng word na mastermind? Yun po yung binabanggit sa Senate hearing kahapon. So, kung hindi mo mastermind, tanong ko lang po kasi para zero po yung nag-utos. Ayun na lang po yung word. We have to correct that. May mastermind ba tayo na dinig? Kasi, for us, it's medyo negative yung dating. Yung pong pork and chicken price po yung mataas. Ano po yung ginagawa ng DA
dito. Napag-usapan na rin po natin dati yan at nasagot na po natin na medyo may tumataas nga po na presyo dahil sa kailangan po na magkaroon ng bakuna ibang mga baboy.